Si Kurt ay hindi ang iyong karaniwang walang silbing bida. Mas malala pa siya roon. O, sa madaling salita, hanggang sa matuklasan niya na may taglay pala siyang mga kamanghamanghang tagong kakayahan. Nagsisimula ang kwento sa isang malayong maliit na bayan kung saan isang S-ranked na halimaw na lobo ang umatake. Ginastos ng mga taga-nayon ang kanilang buong ipon para kumuha ng isang adventuring party upang iligtas ang kanilang walang kwentang buhay. Ang party na ito ay tinatawag na Flaming Dragon Fang, na binubuo ng 3 matapang na adventurer at, oo, tama ka, ang walang kwentang talunan na si Kurt na wala namang karapatang nandoon. Siyempre, inuuna ng halimaw ang mga mahihina at agad nitong itinulak si Kurt palayo sa labanan. Ngayon na wala ng pabigat, mabilis na tinalo ng mga bayani ang halimaw at napasuko ito. Ang 3 magigiting na bayani ay sina Bandana, ang ranger, Golnova, ang nag-aapoy na mandirigma, at Marleyfist, ang manggagamot. Matapos ang pangyayaring ito, naging kilala ang grupo bilang mga bayani na pumigil sa isang kalamidad. Ngunit ano nga ba ang ginagawa ng isang walang silbing talunan sa isang grupo ng mga bayani? Baka itanong mo yan? Sa totoo lang, si Kurt ang may pinakamahirap na trabaho sa lahat. Siya ang gumagawa ng mga gawaing bahay ng mga bayani habang abala sila sa pagliligtas ng mundo. Sa madaling salita, siya ay isang housewife. Halimbawa, kapag hindi nasisiyahan ang mga bayani sa pagkain, pinipilit nilang si Kurt ang magluto ulit ng mas masarap na ulam. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, binanggit ni Bandana na ito na ang huling beses na matitikman nila ang luto ni Kurt dahil napagpasyahan ng kanilang pinuno na si Golnova na sipain siya palabas ng party. Sa tingin nila, hindi sapat ang kakayahan ni Kurt sa pagluluto upang manatili sa isang kilalang party na tulad nila. At dahil napakawalang silbi niya, hindi man lang niya kayang talunin ang isang slime ng mag-isa. May iba pang dahilan ang mga bayani. Nais nilang maging mas malakas at para magawa ito, kailangan nilang kumuha ng isang magi dahil wala pa silang ganoon sa kanilang grupo. Ngunit dahil sa mga batas ng mundong ito na naglilimita ng bilang ng mga miyembro ng isang party sa 4, wala silang ibang pagpipilian kundi tanggalin si Kurt. Nagmakaawa si Kurt kay Golnova na pag-isipang muli ang kanyang desisyon, ngunit sinipalang siya nito sa sikmura. Wala ni isa sa mga bayani ang naawa sa kanya. Sa halip, pinagtawanan pa siya ng mga ito. At sa gayon, si Kurt ay opisyal nang nawalan ng trabaho. Katulad ng karamihan sa inyo na nagsasabing, kapatid bumagsak at unang sa mga video ko. Gayunpaman dahil wala nang mapupuntahan, bumalik si Kurt sa lungsod upang maghanap ng trabaho at nagtungo sa isang lugar na tinatawag na Hello Hello Workstation. Doon sinalubong siya ng isang kakaibang tagatanggap na nangolekta ng kanyang personal na impormasyon at pagkatapos ay nagsagawa ng pagsusulit ng kakayahan upang makita kung gaano siya kalakas at kung mayroon siyang mga nakatagong talento. Karaniwan, ang ranggo ay mula SSS hanggang D. Ngunit nang lumabas ang resulta ni Kurt, nalaman na nakuha niya ang grado na G sa lahat ng pagsusulit na kanyang kinuha, na nangangahulugang wala siyang kahit anong kakayahan sa labanan. Lubos itong kahiya-hiya, ngunit sinabi ng tagatanggap kay Kurt na huwag mag-alala. Tiwala siya na may ilang mga trabahong pangkalakalan na kahit isang talunan tulad niya ay magagawa. Bukod pa rito, may iba pang mga pagsusulit ng kakayahan na maaaring kunin ni Kurt, tulad ng paggawa ng mga sandata o alchemy, kaya hinihikayat siya ng tagatanggap na subukan ang mga ito kaysa sumuko. Sa kasamaang palad, ang mga tekniko na responsable para sa mga pagsusulit na iyon ay kasalukuyang nasa pahinga, kaya't kailangang maghintay si Kurt hanggang sa susunod na linggo upang kunin ang mga ito. Matapos malaman na nangangailangan ng pera ang bata ngayon, nagpasya ang tagatanggap na italaga siya sa isang trabaho sa konstruksyon at ipinadala siya sa kalapit na bayan bilang isang manggagawa upang tumulong sa pagkukumpuni ng mga pader ng bayan. Agad na nagtungo si Kurt at nakipagkita sa isang tagakuha ng manggagawa. Nalabis na nadismaya nang makita na ang istasyon ng trabaho ay nagpadala ng isang payat na bata sa kanya. Ngunit dahil kulang ang kanyang grupo ng mga manggagawa, hindi na siya nagreklamo pa at binigyan si Kurt ng gawain na gumawa ng semento sa lupa at pagkatapos ay ayusin ang mga pader gamit ito. Nagpasya si Kurt na ibuhos ang kanyang mana upang mapatibay ang semento, kahit na walang binanggit ang tagakuha ng manggagawa tungkol doon at agad siyang nagsimulang magtrabaho. Bumalik ang tagakuha ng manggagawa makalipas ang 3 oras at lubos na namangha nang malaman na naayos ni Kurt ang isang katlo ng kanlurang pader ng mag-isa. Wala namang kahit anong kagamitan si Kurt, kaya't nagtataka ang tagakuha ng manggagawa kung paano nagawa ng bata iyon. Ipinaliwanag ni Kurt ang proseso.
ngunit hindi pa rin maunawaan ng tagakuha ng manggagawa kung paano ito nangyari. Gayunpaman, dahil mahusay si Kurt sa gawaing ito, napagpasyahan ng tagakuha ng manggagawa na kunin siya bilang permanenteng empleyado at binigyan siya ng malaking halaga ng pera bilang bayad, na sinasabing may bonus siya para sa mahusay niyang pagganap. Lubos itong nagbigay ng motibasyon kay Kurt na magbigay ng mas pinakamahusay na pagsisikap. Sa loob ng susunod na 3 araw, naayos ni Kurt ang kanlurang at hilagang mga pader ng mag-isa. Ngunit sa halip na humanga, nainis ang tagakuha ng manggagawa at tinanggal siya. Ipinaliwanag niya na ang pagkukumpuni ng mga pader ay nilikha upang magbigay ng trabaho sa mga nahihirapan sa pinansyal. At kung magpapatuloy si Kurt sa pagtatrabaho roon, mawawalan na ng trabaho ang iba. Naniniwala ang tagakuha ng manggagawa na si Kurt ay may mga kasanayan sa paggawa na karapat-dapat sa ranggong SS. Kaya pinayuhan siya ng tagakuha ng manggagawa na maghanap ng trabaho sa kabisera at pinaalis siya pagkatapos ibigay ang bayad para sa araw na iyon. Hindi maintindihan ni Kurt kung totoo ba ang sinabi ng tagakuha ng manggagawa o kung simpleng pambobola lang ito, kaya't nagtungo siya sa workstation upang humingi ng gabay mula sa tagatanggap. Hindi pa rin dumarating ang mga tekniko, kaya't kakailanganin niyang maghintay ng ilang araw pa bago makuha ang kanyang pagsusulit ng kakayahan. Ngunit dumating ang isang oportunidad sa anyo ng isang babae na nagngangalang Yulicia, na desperadong nangangailangan ng isang minero. Hintay, ikaw ba yan, Drake? Biro lang, lumapit si Kurt kay Yulicia na sinasabing dati na siyang nagtrabaho sa minahan. Ayaw sanang kumuha ni Yulicia ng isang payat at mukhang walang silbing bata. Ngunit sa parehong oras, wala siyang sapat na pera upang kumuha ng isang matipuno at malakas na duwende. Dahil limitado ang kanyang mga pagpipilian, napagdesisyonan niyang kunin si Kurt. Habang umaalis si Kurt kasama si Yulicia, nalaman ng tagatanggap na binayaran si Kurt ng napakalaking 200 gintong barya ng tagakuha ng manggagawa sa konstruksyon, na ikinagulat niya at nagtaka kung paano ito posible. Sa sobrang pagkabigla, nawalan siya ng balanse at natumba sa isang tumpok ng mga sako ng buhangin na ginagamit upang sukatin kung gaano kalakas ang mana ng isang tao. Ipinaliwanag ng kasama niya na habang mas maraming mana ang mayroon ng isang tao, mas bumibigat ang mga sako na ito. Ngunit ang problema ay wala pang sino man ang naging sapat na malakas upang ma-activate ang mga ito, kaya't itinuturing nila itong walang halaga at sinabi sa tagatanggap na ilabas ang mga ito. Habang sinusubukan ng tagatanggap na buhatin ang isa sa mga sako, napansin niya na mas bumigat ito. Naalala niya na kanina ay binuhat ni Kurt ang isa sa mga sako na ito. Kaya't napagtanto niya na malamang ay may malaking dami ng mana si Kurt, marahil higit pa sa inaakala nila. Samantala, lumipas ang maraming oras habang naglalakbay si Kurt at ang kanyang employer na si Yulicia patungo sa mga bundok. Nang lumubog ang araw, dinala ni Yulicia si Kurt sa kanyang campsite. Mayroon lamang isang tent, kaya sinabi niya kay Kurt na ibahagi ito kasama niya para sa gabi. Ngunit tumanggi si Kurt, sinasabing hindi siya magiging komportable na manatili ng matagal kasama ang isang kaakit-akit na babae tulad niya. Binanggit pa niya nang may pahiwatig na hindi pa siya nakakakita ng isang taong kasing ganda niya, kahit na naglakbay na siya sa iba't ibang bahagi ng mundo. Dahilan para mamula si Yulicia na parang kamatis. Inakala niya na sinusubukan lang siyang bulahin ni Kurt dahil hindi naman niya iniisip na siya ay kaakit-akit. Upang baguhin ang usapan, binigyan niya ito ng pinakuloang patatas para sa hapunan. Laking tuwa ni Kurt. Matagal na mula noong may nagluto para sa kanya kahit na ito ay simpleng pinakuluang patatas lang. Kumain silang dalawa at lalong sumaya si Kurt sa pakiramdam ng pagiging tinatrato bilang kapantay dahil ang mga dating kasamahan niya sa party ay hindi naman kasamang kumakain sa kanya. Lubos niyang nagustuhan ang luto ni Yulicia at binigyan siya ng maraming papuri. Hula ko may kinalaman ito sa mangyayari ilang sandali pa sa loob ng tent. Kinagabihan, sinubukan ni Kurt ang lahat ng paraan na alam ng sangkatauhan upang makatulog, ngunit nabigo siyang ipikit man lang ang kanyang mga mata. Nagtaka siya kung gising pa rin si Yulicia, kaya bumaling siya upang tingnan ito. Ngunit laking gulat niya nang makita na mahimbing na itong natutulog, na nakabukas pa ang kanyang kumot ng maluwang. Nagulat si Kurt sa nakita at halos mapasigaw. Ngunit agad niyang pinigilan ang sarili at sinubukang pakalmahin ang kanyang emosyon. Mabilis siyang bumangon bago maging mas komplikado ang sitwasyon at naisip niya kung masyado bang mapagkakatiwalaan si Yulicia para magtiwala sa isang estranghero. Habang lumalabas siya ng tent, iminulat ni Yulicia ang kanyang mga mata na nangangahulugang gising pala siya sa buong oras. Pagkatapos, ibinunyag niya sa atin na sinadya niyang hindi magsuot ng kahit anong damit upang subukin kung si Kurt ay isang uri ng lalaki
nasusubukang samantalahin siya. Ngayon na napagtanto niyang mabuting tao si Kurt, makakasama niya ito ng walang anumang pag-aalala sa buong linggo. Binanggit din ni Yulisha na sa tingin niya ay cute si Kurt, kaya naman nais niya rin siyang asarin paminsan-minsan. Aba, Ginang, sigurado ka bang nais mong kumuha ng minor na may O? O baka naman ang ibig mong sabihin ay yung may I? Kinabukasan, nagising si Yulisha, lumabas ng tent, at nakita niyang si Kurt ay mahimbing pa ring natutulog. Napagtatanto niyang nasa labas ito sa kagubatan, buong magdamag. Napansin niya rin ang kanyang balabal na nakalapag malapit doon na may isang nasirang buttons na ngayon ay naayos na. Naisip niya kung mali ba ang taong inupahan niya para sa trabahong ito dahil masyado naman yata itong puki para magtrabaho bilang isang minero. Gayunpaman, ginising niya si Kurt at sinabihan itong maghanda dahil muli silang maglalakbay papunta sa mga bundok. Binanggit din niya na kailangan nilang magmina ng sapat upang kumita ng hindi bababa sa 10 gintong barya bago matapos ang linggo. Nagtanong si Kurt kung napagdesisyonan na ba ni Yulisha kung saan sila maghuhukay at sumagot naman siya na wala pa siyang napili ngunit mas gugustuhin niyang magmina malapit sa kanilang campsite. Hindi sa tingin ni Kurt na magandang ideya ang paghuhukay ng basta-basta dahil napakababa ng tsansa na makahanap ng mga bihirang mineral o kahit anong mineral man lang. Mukhang nakuha lang ni Yulisha ang kanyang kaalaman sa pagmimina mula sa paglalaro ng Minecraft at wala talaga siyang alam kung paano gumagana ang mga bagay sa totoong mundo. Kaya't ipinaliwanag ito ni Kurt sa kanya at kinuha na rin niya ang responsibilidad na maghanap ng tamang lokasyon. Matapos maghanap sa paligid, natagpuan ni Kurt ang isang quarry at agad nagsimulang maghukay. Sa loob lamang ng ilang minuto, natuklasan niya ang isang bato na sinasabing naglalaman ng mga mineral. Ginamit niya ang kabilang bahagi ng martilyo upang basagin ito at doon tumambad ang ilang mga kristal na gemstone sa loob. Ang bawat isa sa mga kristal na ito ay madaling maibebenta sa halagang 3 gintong barya at dahil may higit sa 4 dito, nangangahulugan ito na naabot na ni Yulisha ang kanyang target na 10 gintong barya para sa linggo. Pero sabi nga, hindi mo dapat tinatanggihan ang swerte kapag kumakatok ito sa pintuan. Kaya't sinabi ni Yulisha kay Kurt na ipagpatuloy lang ang paghuhukay. Makalipas lamang ang ilang oras, nahukay na ni Kurt ang lahat ng mga gemstone sa quarry. Iminungkahi ni Yulisha na ibenta na nila ang lahat ng mga ito. Ngunit tumutol si Kurt, sinasabing mas maliit ang mga gemstone na ito kumpara sa mga unang kristal na nakuha niya. Naniniwala si Kurt na mas mabuting gawing mga magic crystal ang mas maliliit na gemstone. Ayon kay Yulisha, mayroon lamang wala pang 10 tagagawa ng magic crystal sa buong kaharian na may kakayahang lumikha ng mga ito. At kahit ang pinakamaliit na kristal ay nangangailangan ng mahigit 1 oras upang gawin. Ngunit ginawa ito ni Kurt kaagad na nagpatulala kay Yulisha. Ipinunto niya ito kay Kurt, ngunit hindi niya inakala na may espesyal na talento si Kurt. Sa halip iniisip ni Kurt na gumagamit lang ng isang banal na teknik ang mga tagagawa ng magic crystal. Napagtanto ni Yulisha na hindi talaga magkatugma ang kanilang pag-iisip. Ngunit sa halip na mag-aksaya ng oras sa pagpapaliwanag sa halatang tanga, hinayaan na lang niya si Kurt na magtrabaho ng mapayapa sa natitirang bahagi ng araw. Pagdating ng gabi, napagpasyahan ni Yulisha na bumalik sa lungsod upang ipagpalit ang mga materyales na nakolekta ni Kurt. Samantala, iminungkahi ni Kurt na manatili sa campsite dahil nais niyang gawin ang ilang mga gawaing bahay. Kalaunan, sa lungsod, hinarang si Yulisha ng mga kabalyero at tinanong dahil wala siyang anumang opisyal na dokumento na nagpapatunay kung saan niya nakuha ang mga magic crystal, kaya't naging kahina-hinala ang kanyang kilos. Ayaw ni Yulisha na isumbong si Kurt, kaya ginamit niya ang kanyang nakatagong alas at ipinakita ang isang sagisag sa kabalyero. Mengungkapkan bahwa dia adalah seorang petualang yang melayani langsung di bawah keluarga kerajaan, padahal sebenarnya dia dulu melayani di bawah mereka. Namun demikian, dia menggunakan hak istimewa ini untuk meyakinkan kesatria agar membiarkannya menggunakan gerbang teleportasi, karena dia ingin mengunjungi ibu kota kerajaan dengan segera. Setibanya di sana, Yulisha mengunjungi sebuah toko untuk menjual kristal sihir dan mengetahui dari penjaga toko bahwa kristal-kristal ini memiliki 10 kali lipat jumlah mana yang biasanya ada di dalamnya, menjadikannya masing-masing bernilai 10 emas. Secara total, Yulisha mendapatkan 500 emas untuk menjual semuanya. Sebelum dia pergi, penjaga toko menasihatinya untuk tidak menjualnya di tempat lain, karena orang lain mungkin akan menipunya. Dia juga bertanya tentang pengrajin yang membuatnya, percaya bahwa seseorang dengan tingkat keterampilan seperti ini seharusnya bekerja langsung untuk kerajaan.
Namun, Yulicia yang tidak ingin mengungkapkan identitas Kurt tanpa izin darinya, menolak untuk menjawab. Penjaga toko tidak mundur dan memerintahkannya sebagai seorang penyihir istana untuk mengungkapkan siapa pengrajin tersebut. Namun Yulicia tetap menolak, jadi penjaga toko memberikan tawaran terakhir kepadanya. Mereka ingin menjadikan Kurt sebagai direktur dan seorang kaun kehormatan untuk kerajaan, meninggalkan Yulicia yang benar-benar bingung. Yulicia terburu-buru ke workstation, memukul meja dengan tangannya, dan menuntut jawaban dari resepsionis, "Siapa sih orang ini?" Menyalahgunakan wewenangnya, Yulicia menarik informasi masa lalu Kurt dari resepsionis dan tidak bisa mempercayai matanya ketika dia melihat bahwa Kurt mendapat peringkat G dalam tes kemampuannya. Namun demikian, dia menyerahkan 500 emas kepada resepsionis, memerintahkannya untuk mendepositkannya ke dalam akun Kurt. Sebelum pergi, dia juga melarangnya untuk mengungkapkan informasi apapun tentang Kurt kepada siapapun. Yulicia kemudian kembali ke tempat perkemahan, hanya untuk menemukan bahwa Kurt entah bagaimana telah mengubah seluruh tempat itu menjadi sebuah rumah pertanian dalam waktu kurang dari sehari. Serius, siapa sih orang ini?